Alright, isang mapagpalang araw muli sa inyo lahat at welcome sa Bets. Kumusta po kayo mga kababayan? Sana ay ang kahilingan natin, sana mapayapa tayo At alam po ninyo, kahit na may problema tayo financially, physically, health, kapag mapayapa ang inyong kapaligiran, siyempre nakakabawas stress. Okay, siyempre kung mayroon kang pamilya, may anak ka na nag-aaral, pagpayapa ang paligid mo, payapa ang lugar mo, medyo bawas stress siyempre Hindi ka mag-alala na ang iyong pamilya, ang iyong anak, kaanak, ay hindi ka mag-iisip na baka kung ano mangyari. Di ba? Pag ganun po, pag mapayapa ang ating lugar, ating paligid, nakakabawas stress po yan. Tama, di ba? Mga kababayan, siyempre gusto ko lang i-shout out at pasalamatan itong aking mga subscriber. Maraming salamat po sa inyo sa pagtitiwala at suporta. At siyempre doon po sa mga hindi pa naman subscriber, baka po pwede makiusap, baka po pwede pakisubscribe. Yan po ay malaking tulong sa ating nagsisimula na YouTube channel. Okay? God bless po. God bless sa inyo lahat. Mga kababayan, kahapon pinagmalaki ko pa. Pinupuri ko pa itong ginawa ni Tatay Digong noon. Nalansag niya itong mga laboratory ng droga, ng mga paggawa ng shabu sa ating bansa. After nung nalansag niya, wala na tayong balitaan na may mga nadiscover na mga paggawaan ng shabu sa loob ng 5 taon. Pero kagabi, nagulat ako sa balitang ito po, mga kababayan. Vicky Mel, kung hindi nga dahil sa malakas na pagsabog ay hindi madidiskubre ng mga otoridad ang hinihinalang Shabu Laboratory na nag-ooperate ng palihim dito sa Tanza, Cavite. Alas 5 ng madaling araw nang mabulabog ng pagsabog ang mga tagbarangay Sahod Ulan sa Tanza, Cavite. Galing pala ito sa isang hinihinalang Shabu Laboratory. Malakas na pagsabog ho. Parang ano po? Parang bomba. Tapos? Paglabas ho dito, nakita lang namin maraming usok. Kasunod ay nakita nilang nagpulasan ang mga umuupa sa bahay na pinagmula ng pagsabog. Nakuhanan pa ng CCTV ng barangay ang paglalakad ng mga umuupa. 2 lalaki ang unang lumabas sa Antero Soriano Highway. Sunod ang 2 babae at 2 pang lalaki. Ayon sa kapitan ng barangay, Nobyembre nakipagtransaksyon sa social media ang umupa sa kaanak ng may-ari ng bahay. Sa Facebook na meron silang for-rent na ganito nga. Yun ang kwento nila. Wala rin naman napansing kahina-hinala ang mga residente sa bahay, liban sa ilang nag-deliver doon. Minsan may dumadating daw ng mga deliveries dito, yung mga rider. Parang ganun lang. Madalas po ba? Hindi naman siguro kadalasan. Ano daw po yung mga dinideliver dyan? Siyempre, hindi rin natin alam yon. Sa pagresponde ng mga bumbero, nadiskubre sa gilid ng bahay ang isang kwarto na pinaghihinalaang pinaglulutuan ng droga. Ang sumabog, isang timba kung saan umano kinikrystallize ang kemikal para maging ganap na droga. Kaya naman bukod sa PNP Soco, pumasok na rin ang PIDEA sa investigasyon. Isang nagsisimulang kitchen type na Shabu Lab ang tumambad sa kanila. Based doon sa mga chemical na nakita at saka mga gamit na nakita, nasa 10 to 20 per production ang capacity, kilo per production. Pero may nakita pa silang mga nakabox na equipment and paraphernalia. So there may be planning on expanding kapag naging successful yung mga gagawin nilang batch. Kasi sa assessment namin wala pang nailalabas. Ayan. Yan, balita. Isang laboratory ng shabu
ang sumabog. Mabuti na lang at sumabog diyan sa Tansa Cavite. Kaya kahapon kasi doon sa isang video ko pinagmalaki ko. Salamat kay Tata Digong dahil sa magandang pulisiya niya nalansag ang itong mga paggawa ng sabon ito sa bansa. Ngayon meron na pala. Bumalik na pala. Sumabog lang. Sumabog lang. Kaya na-discover. Kung hindi sumabog, di sana tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang operasyon nitong Shabu Lab na ito. At baka lalong bumaha ang droga sa bansa. Di ba kamakailan sinabi ng gobyerno, sinabi ng pulis na bumaba na daw ang droga sa ating bansa. Sabi yan ng PNP. Di ba? Kamakailan, last year, pinagmalaki ng PNP na bumaba na. Nagtataka nga ako bakit walang nahuhuling cocaine? Walang nahuhuling yung mga drugs na yung tableta, mga tablet, ecstasy, mga ganun. Walang nahuhuling cocaine, ecstasy wala. Yung mga high-grade na drugs, ganun. Di ba? Ang nahuhuli lang Shabu. Nagtataka ako bakit yung mga drugs ng mga mayayaman walang nahuhuli ang otoridad. Puro Shabu pang mga mahihirap. Hindi ko lang alam baka mayroon, pero sa akin pag ano sa balita, pag araw-araw na pag alam sa balita, wala akong narinig, nakita sa balita na may nahuling mga hybrid na drugs katulad ng cocaine, ecstasy, at kung ano pa. Shabu lang. Ay nakakalungkot na bumalik na ulit itong Shabu laboratory sa ating bansa. Katibayan na palpak itong pinagmalaki nitong bloodless drug war ng Pangulong Marcos ng PNP. Mabuti na lang at siguro sa kagustuhan ng Panginoon Diyos sumabog. Kaya na-discover ng pamatay sunog ng bombero nakadiskubre sabi din sa balita. Kaya salamat sa Panginoon Diyos, salamat sa Panginoon. Palakpakan, thank you Lord. Dahil sa kagustuhan mo siguro, kaya sumabog itong paggawaan ng Shabu na ito. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon Diyos, hindi sa gobyerno. Thank you Lord, thank you. Sumabog lang. Kung hindi sumabog, baka parami na naman itong paggawaan ng Shabu na ito. Parami na naman. At naniniwala ako itong yung may-ari niya malamang at sa malamang makalilipat lang din niya sa ibang lugar. Hindi nga nahuli. Yung may-ari hindi nahuli. Yung gumagawa diyan hindi nahuli. Hindi alam kung sino. Sana mahuli. Sabi din sa balita, Chinese looking daw Kasi nga, ano ngayon ang masasabi ng mga congressman? Kasi di ba minaliit nila itong war on drugs ng dating Pangulo.
Palpak daw, sabi nila. Palpak. Ay ngayon, dahil dyan sa sumabog na paggawa ng sabon na yan, sino kaya ang palpak? Yung panahon ni Tatay Digong, nilansag lahat yan. Pero, hindi yun appreciate ng mga mamabatas, na mga congressman, na mga kritiko. Hindi na appreciate. Siniraan pa. Palpak daw. Di ba? Di ba dati ang daming nadiscover, ang daming na-raid ng mga Shabu laboratory sa iba't ibang lugar ng bansa. Pero hindi yan appreciate ng mga kritiko. Na-appreciate nung una, nung si Tatay Digong nakaupo. Pero nung wala na sa Malacanang, wala na. Siniraan pa lalo. Siniraan pa lalo. Diba? Ano sabi din sa Kongreso, Di ba palpak daw? Sabi nila palpak daw ngayon, meron na ulit Shabu Lab. Sino kaya ang palpak? Kanino kaya ang war on drugs ang palpak? Kay Duterte o kay Marcos? Tanong natin. Ito mga kababayan, pag-usapan natin itong isang issue. Kasi may mga nananawagan na sumama sa rally bukas diyan sa EDSA Shrine, sa EDSA. At ang kanilang pinapanawagan, impeach Sara. Panagutin ng mga Duterte. Dapat daw matanggal si Sara sa pwesto. Ngayon, ang tanong ko, anong dahilan? Ano ang basis na ng panawagan nila na tanggalan si VP Sara? Gusto nilang i-impeach. Impeach Sara. Impeach Sara. Ano ang basis nila? Ito bang ginawang hearing? Ginawang hearing ng Kongreso? Ginalogad itong confidential pa ng OBP? Yun ba kanilang basihan? Na para sa kanila ay ebidensya na yon. Pero ang COA, sabi ng COA, walang irregularidad sa OBP. Kaya naglabas ng unified opinion ang COA Katibayan na sinasabi nila na cleared ang OBP. Ngayon, sa mga nananawagan na impeach Sara, panagutin si Sara, sino ang dapat paniwalaan? Ang COA na independent, na walang political color, o ang Kongreso, ang mga kritiko na may mga sariling interest na pinaprotektahan? Sige nga, sino? Kanino kami maniwala? Sa COA o sa mga politiko at kanilang taga-suporta na may mga political interest? At may mga nagsasabi pa, di umano, ito ay suportado ng mga oligarko. Kasi takot sila, di umano, na makabalik ang isang Duterte sa Malacanang dahil ng panahon ng Tatay Digong, siningil niya, hinabol niya ito mga oligarchs na ito. Kaya ngayon, ginagawa nila lahat para daw hindi makaupo, walang Duterte na makaupo sa Malacanang. Dahil pag sakali, pag maupo si Duterte, ang isang Duterte sa Malacanang, baka habulin din ni VP Sara ito mga oligarko. Yan ang sabi-sabi. Di umano. Baka daw panded
sinusuportahan ng oligarko itong mga gustong matanggal, gustong ma-impeach si VP Sara. Ngayon, may mga kritiko. Mayroong isang dating senador, sabi niya, itong sumabog, itong issue patungkol sa mga BICAM report na blanco. Ang sabi ba naman, ito daw ay gawa-gawa ng mga Duterte. Gawa-gawa ng mga Duterte itong isyong ito. Paano naging gawa-gawa ng mga Duterte ito? Gayong ito ay dokumento na mismo galing sa Kongreso. Kino-confirm ng ibang mamabatas katulad ni Amy Marcos, Kimbo, Raul Manuel, Franz Castro, at iba pa. Marami pang iba. Di ba itong si Kimbo, kritiko ng mga Duterte? Itong si Raul Manuel, si Franz Castro, number 1 kritiko ng mga Duterte na gustong ipatanggal si VP Sara sa pwesto. Ngayon, ano ang logic? Paano sinabi nitong isang dati senador na ito daw ay gawa-gawa ng mga Duterte? Di ba isang uri ng panlilinlang? Isang uri ng diversionary. Isang uri ng malinaw na panglilinlang sa kaisipan ng taong bayan, di ba? Malinaw eh. In-expose lang ni Kong Ongab at siya po ay sinuportahan ni Tatay Digong. Ngayon, dialiktad. Nasa halip na habulin itong ang totoong may kagagawan, akalain mo si Duterte daw ang may kagagawan. Anak ng diba? Paano mo ngayon paniwalaan itong mga tao nito na gano'n ang sinasabi? Diba? Paano mo siya paniwalaan? Kayo sa kanilang ginagawa, malinaw na may kasamang panlilinlang. Yan ba paniwalaan natin? Siyempre kung maniwala ka dyan, kawawa naman yung tao na pag bibintangan mo, i-issuehan mo, ibigyan mo ng issue, hindi naman totoo. Diba? Ang sigaw ninyo, transparency, katotohanan. Tapos, makikita natin, ganun ang mga issue na lumalabas. Diba? Meron pa isang nagsasabi na itong paglabas ng isyong ito patungkol sa BICAM report ng mga blanco ay sinakyanan daw ni VP Sara itong issue ito na in-expose ni Kong Ongab. Nakita nyo? Ngayon, para bang sinasabi itong mga tao ito na wala tayong alam. Bakit? Di ba nga last year pa lang sinabi na ni VP Sara na itong problema natin sa budget, sa BICAM pa lang, minimikos-mikos na. May problema na. Di ba kasabi ni VP Sara noon, ang may kontrol lamang sa pundo ay si Speaker Saldico, di umano. Sabi yan ni VP Sara, hindi ako. Kaya itong sinabi ng isang tao, sabi ng babae ito na itong issue na in-expose ni Kong Ongab ay sinakyanan daw ni VP Sara. Sa tingin ko, isang ore ng panlilinlang
Ha? Dahil gustong palabasin ng mga taong ito na si VP Sara ay sumakay lang at hindi totoo na lumalaban sa corruption. Yun po yun. Nakisakay lang eh. Pero ang totoo niyan, sila sumakay. Sila ang nakisakay, di ba? Di ba? Kita-kita nyo. Kita nyo ang pandilin lang ang hindi pagiging totoo ng mga taong ito. Di ba? Kaya, paano tayo maniwala sa kanila kung dito pa lang kita-kita natin na sila po ay hindi nagsasabi ng totoo? Ang sa kanila ay personal interest. Di ba? O sinasabi, panagutin ang mga Duterte. Kasalanan, corruption. Mag-file kayo ng kaso. Ilang tamang paraan dun. Mag-file kayo ng kaso, filean nyo ng kaso. Kung sa tingin ninyo si Tatay Digong may nilabag na batas, yung sinasabi nyong AJK, hindi pala nyo ng kaso. Yun. Kasi kung puro kayo bintang, wala. Ngayon, sa part ni VP Sara, sa kay VP Sara, tayo po ay sumusunod, naniniwala doon sa sinabi ng COA. Sa desisyon ng COA. Kasi nga sila yung tamang ahensya na may mandato para i-audit. At sa kanila pag-audit, wala sila nakitang anomalya. Kaya siyempre, doon tayo naniniwala. Dahil sila po ay walang politika na kinaaaniban. Okay? Tama, di ba? Ngayon, mga kababayan na. Naaalala ko lang kasi ito mga taong ito. Kung pagbabasyan ng mga sinasabi nila ngayon, parang ang linis nila. Parang ang linis-linis nila kasi nga ito mga taong ito ay sila din yung nakaupo noon ng panahon ni Noynoy Aquino. Sila din yung nandyan. Nung panahon ni Noynoy Aquino, nung panahon ni Noynoy, kitang-kita natin, damang-dama natin ang mabagal na serbisyo, palpak na serbisyo, corruption. Damang-dama natin, kaya nga nung panahon ni Noynoy, walang araw na hindi tumitirik ang MRT. Nung panahon ni Noynoy, katakot-takot ang issue ng corruption, yung mga CR na walang division. Di ba? Droga. Laganap noon. Napakakopad ang serbisyo ng gobyerno. Traffic. At marami pa. Nung umupo si Tatay Digong, minana niya lahat yan. Minana niya lahat. Yung iniwan na basura ni Noynoy Aquino noon. Gulo sa Mindanao. Ito mga bulok na serbisyo. Inayos siya ng Tatay Digong. Kaya ngayon, kita niyo sa Mindanao, wala nang mapayapa na sa Mindanao ngayon. Dahil inayos siya ni Tatay Digong. Yung mga bulok na serbisyo ng gobyerno noon, yung MRT, iniwan ni Noynoy kay Tatay Digong na bulok. Ngayon, inayos ni Tatay Digong. Tingnan nyo naman. Wala ka nang marinig na patirik-tirik na MRT sa ngayon. Wala. Di ba? Bagamat nung panahon ni Tatay Digong, may karoon ng problema dyan sa Marawi, may COVID. Sa kabila niyan, hindi po naging hadlang para bumagal, para tumigil ang serbisyo ng gobyerno.
nagkaroon tayo ng mga malalaking proyekto, infrastructure. Nung panahon ni Tatay Digong, nagkaroon ng kapayapaan sa ating bansa, sa kapaligiran, dahil sa war on drugs. Yung mga oligarko, hinabol niya. Pero ngayon, itong mga tao na dati nandun, ay piling nila parang alinis nila. At sila ngayon sumisigaw, panagutin si Sara, panagutin si Duterte. Isang uri ng hypocrisy. Diba? Para bang sinasabi nila tayo ay pinanganak lang kahapon. Na hindi natin alam itong mga baho nila noon. Diba? Isang uri ng hypocrisy. Nung sila noon, sa gobyerno, mas babaho, palpak. Pero ngayon, pag sumisigaw sila, parang alinis nila. Itong mga nagsasabi na panagutin si Sara, corruption, ay nung panahon ni Noynoy, may mga issue din sa confidential fund. Itong si Dilima may problema sa confidential fund noon nung siya ay DOJ secretary. Bakit ngayon parang hindi yata pinag-uusapan, hindi binabanggit nito mga taong ito na maingay na nanawagan na panagutin si Sara. Nasa Google nga yan Nasa Google, kahit i-google nyo, makikita nyo itong confidential pa noon na issue patungkol kay Dilima. Diba? Bakit tahimik sila? Kung totoo na sila po ay pro-transparency, anti-corruption, crusader, bakit parang selective lang? Okay? Bakit parang selective lang? Bakit parang Duterte lang ang gusto nilang panagutin? Samantala itong si Martin Romualdez, si Marcos, tahimik sila. Bagamat may ilan-ilan dyan nagsasabi panagutin si Marcos, si Martin Romualdez, kaya tayo po ay hindi nakukumbinsi kasi nga may nakikita tayo ng mga pagiging hypocrisy sa mga tao ito. Kaya tayo po ay hindi nakukumbinsi sa kanila. Hindi naniniwala sa kanila na sila po ay transparent. Dahil isang tao lang ang inuusig nila. Isang pamilya lang ang inuusig nila. Duterte lang. Paano tayo makumbinsi sa kanila? Paano tayo sasama sa kanila? Diba? Sige nga.